Sa mga susunod na ilang Sunday, ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng Christian living na minsan ay nasumpungan natin sa ating buhay na makilala natin ang ating Panginoon. Ngunit sa buhay ng Kristiyano, bagamat alam natin ang kahalagahan ng life of repentance, itong issue na ito ay bibihirang natatalakay. Ngunit isang napakahalagang bahagi na dapat nating maalala ayon sa pagkakaturo ng salita ng Diyos dahil kinikilala natin ang katotohanan na sa buhay po natin, kailangan mamuhay tayo ng may paniniwala at pananampalataya na kahit tayo'y ligtas na sa kapuutan ng Diyos, when we fall into sin, we need to confess it before Him para maranasan natin ang biyayang nakalaan sa mga taong ikino-confess yung sin. At dito sa confession of sin, maraming problema po. Di lamang sa di mananampalataya, kung hindi, maging sa mga mananampalataya din. Kaya pinili ko na sa ilang Sunday ay sariwain ito at ito ay sariwain with guidance from John R.W. Stott. Isa sa paborito kong author na binabasa, patay na siya, no? At meron siyang aklat, hindi ko alam kung nasumpungan niyo na ito, Confess Your Sins, The Way of Reconciliation. Ito ay isa sa pinakapaborito ng marami pagdating sa isinulat ni John Stott. Simpleng-simple lamang, ngunit napakalaga dahil nga ang buhay Kristiyano ay buhay ng hindi lamang ng bagong buhay mula sa Panginoon, but in Christian living, it is a life of repentance. Kaya mahalaga na pag-aralan ito. So ito yung ginamit kong help para sa ating Sunday school ay matalakay natin ang subject na may kinalaman sa tunay na pagsisisi ng isang nakakilala sa ating Panginoon at ang kanyang patuloy na buhay ng pagsisisi. At dahil dyan, may criticism po about true Christianity. Ano po yung criticism na yon? Na napakarami daw na Kristiyano, lalong-lalo na yung mga nasa Reformed tradition, na meron silang unhealthy preoccupation with their sins. Kasi, sabi, pagka nabaptize sila, binabanggit yung sin. Kapag umatid ka ng preaching nila, madalas, binabanggit ang sin. Pagka nag-Lord Supper sila, yun pa rin. Pag kinasal sila, yun pa rin. Pag namatay, yun pa rin. No? So, kaya sabi nila ng iba na tinutukoy pa especially yung mga siguro among the Reformed, iyan yung sinasabi. But may sagot tayo dyan. Hindi naman tayo ashamed of that fact that we think and talk a lot about sin. Bakit? Simple reason lang. Realist kasi tayo. Sin is an ugly fact at ito ay madalas ginugulo ang buhay ng isang mananampalataya. Sa kanyang araw-araw na buhay at hangarin na makapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon. It is to be neither ignored or ridiculed, but it is to be honestly faced.
And in fact, sabi nga natin, Christianity is the only religion in the world which takes sin seriously and offers a satisfactory remedy for it. And the way to enjoy this remedy, hindi yung i-deny mo yung problema, kung hindi, kilalanin mo. Ang pinakamahalaga, sabi ni John Stott, we need to learn seriously the teaching of Scripture about confessing our sin. So, isang mahalagang katotohanan na dapat nating panatilihing malinaw sa atin buhay. There are 3 propositions about this subject. Kasi kung titignan natin, ano man yung paniniwala ninyo kung kayo'y tunay na Kristiyano, you would agree concerning the fact and guilt of sin, yung possibility ng forgiveness, and yung need ng confession. Kahit Kristiyano ka na, kahit sabihin natin, naniniwala ka that your sins in the past has been dealt with by the blood of Christ, your sins now are being dealt by the blood of Christ, and even your future sins will be dealt with under the blood of Christ. Nevertheless, it is clear and very clear in Scripture that there is a need for true believers to confess their sins. And the possibility of forgiveness will be there. So whenever they sin, ang turo ng Bible, dapat i-confess yung sin na yon. So sin and guilt, napakalaga. Our sins involve us in guilt so that we need to be forgiven. So kung magkasala ka, Kristiyano ka man o hindi, it involves you in guilt. Kaya nga hindi lamang tayo sinners. We are not only sinners. The Bible says we are guilty sinners. So, kung babasahin natin sa salita ng Diyos, ay mababasa natin ang simpleng katotohanan. Halimbawa, ito isang halimbawa lamang yung sinabi ni Santiago sa chapter 2. Ganito po ang kanyang pagkakalahad. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. So, guilty siya. Isa lang doon. No? Kaya nga, tayo ay tinitignan as guilty sinner. And this is because sin, sabi ng Biblia, is primarily hindi lamang an offense on your own self, hindi ka nagkakasala lang sa sarili mo, or nagkakasala ka sa iba, which turo din ng Scripture, but most of all, ang pinaka-primary na sinasabi ng salita ng Diyos, ang kasalanan is an offense against God. So yung gravity ng kasalanan, doon ina-attach. Kaya nga sabi natin, walang maliit o malaking kasalanan. Bakit? Kasi yung gravity ng sin, naka-attach doon sa offense na nagagawa mo laban sa Diyos. Maring sa tao, kung may nagawa kayong sasabihin ng tao sa iyo o kaibigan mo, hindi, wala lang yan. Maliit na bagay lang yan. Diba? Kasi, you're talking about sin
towards another sinner. But the issue here is that if your offense is against God, this God is a holy God. This God is a just God. But at the same time, this God already said that may kabayaran ang kasalanan. So, yung truthfulness nun will bring about guilt sa atin. Dahil totoo. No? Ang bagay na yon, sinabi ni Santiago sa atin, lumabag ka sa isa, nagkakasala ka sa kabuuan ng salita ng Diyos. At nagkakasala ka laban sa Diyos. So yung gravity ng sin, dahil sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya hindi tayo pwede magsalita ng mortal sin or venial sin. Pwede lang yan sa atin. Yung offense na magawa ko sa inyo, dahil kaibigan tayo, o sasabihin mo, o kapatid, o tatay mo, nagkasala siya, tatay ko yan. Okay lang sa akin. Kasi tatay mo. Walang problema doon. Sasabihin nyo ng iba. Pero may problema rin doon because the Bible teaches that even any offense against man will be accounted for before God. Bakit? Because man was created in the image of God. You see, God will hold you accountable pa rin. Kaya nga, maaring maliit, maaring pero Scripture will never teach you and me na porke kaibigan mo, porke maliit yung kasalanan mo, hindi mo na kailangan humingi ng patawad. Hindi mo na kailangan i-confess yung sin mo. The Bible will not teach you that. Yes, the Bible will tell us, love covers a multitude of sin. But it is not denying sin. Ang ibig lang sabihin, yung sin na nagawa ng kapatid mo, di ba dito pinapairal natin sa church, doon sa matatagal ng Kristiyano, pag may Christian na publicly o member natin nagkasala, we pray for it, pero pinagbabawalan ko kayo na pag-usapan yon sa small group, pag-pray nyo sa small group, because love, we have a duty that love covers the multitude of sin. Hindi natin, grabe kasi yung sin, so, ang sinisik natin before God is ma-reconcile siya, i-confess niya yun. Pero tayo, hindi natin dapat pag-usapan yun. Hindi dapat maging chismis sa atin yan. Ang utos ng Bible, love should cover it. Hindi ibig sabihin, palalagpasin mo. Mali pong interpretation yun. Yung love doon, hindi mo pinagkakalat sa iba. Kaya nga, di ba, ako, may rule ako sa inyo, pagka binayolate nyo yun, at nalaman ko, ikaw din madidiscipline. Because the Bible is clear. We have a duty to cover it. Pero hindi yung cover na sinasabi ng iba na, sabi ng di ba, nagkasala ako, sabi ng kaibigan ko sa akin, love covers sin, di ba? Huwag mo sabihin kay pastor, yung kasalanan ko. Mali yun. Maling interpretation ng passage yun. Di ba, dapat niya i-confess yung sin. So, nagkakaproblema. So, yun ang dapat nating tandaan. Yung gravity ng kasalanan is because it is an offense against God. Yung gravity niya doon. Dahil kasalanan nito laban sa Diyos. It is considered by God in some instances a rebellion. Kaya nga, di ba? Sin is lawlessness. Interchangeable yan. Lawlessness is sin. Sin is lawlessness. 1 John 3 verse 4. So, very consistent. Ito naman, si Juan, kanina binasa natin si Santiago. And here,
in verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So pwede mo rin sabihin, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Kaya nga, kailangan maalis sa ating puso't isipan yung idea na small sin or big sin, although may teaching ang Bible dyan. Di ba? Merong sin na grabe. It cannot be forgiven. So, kaiba yan sa iba. Di ba? Pero, hindi ibig sabihin na hindi tinuturo ng Bible na dahil may degree ng sin, yung lesser na degree, okay lang. Wala pong ganun sa Bible. So, dapat maging malinaw sa atin yan. It is, pag rebellion, ang nakatukoy doon, authority. Bakit sinasabing rebellion? Kasi may authority. Mahalaga sa pag-unawa yan. Kasi later, ang magiging tanong natin, should we confess sin? If I am to confess sin, to whom will I confess sin? If I'm going to seek forgiveness, does that person have the authority to forgive me? Kanino ba tayo lalapit? Sa pastor? Sa priest? Kanino ba? So, yan yung mga issue dyan. No? O, yung sabi ng iba, kaya umaangal yung iba, ano bang ibig mo sabihin kung hindi, dapat sa Diyos lang? Diba? So, pagka na-confess ko sa Diyos yung kasalanan na nagawa ko sa iyo, hindi na ako kailangan mag-confess sa iyo. Tama ba yun? Yun ba ang turo ng Scripture? So, maraming ina-address yan. Pag hindi tayo naging malinaw dyan, baka may practice tayo na hindi ayon sa Scripture pagdating sa confession. Kasi tatlo yan sin, confession, forgiveness. Trio yan. Magkakasama yan. Hindi yan magiging maayos pagka hindi mo inayos yan nang ayon sa salita ng Diyos. At sabi ni Pablo sa Romans 3, verse 19, sin makes us accountable to God kasi siya yung may authority sa atin. Siya yung ating manglilikha. Tayo mga Kristiyano, hindi lang siya yung manlilikha natin, siya yung nagkaloob sa atin ng buhay na mayroon tayo ngayon. At sinasabi dyan, mayroon tayong pananagutan sa Kanya. Sabi dyan, ngayon, ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay magpasailalim ng hatol ng Diyos. So, lahat tayo ay under. So, in simple terms, we are accountable to God. We are guilty sinners. We are accountable to God. We are God's creature. We are accountable to God. Kaya nga sila Adam and Eve, even nung si Adam pa lang, he is made accountable. God made sure that his son Adam understand that he is accountable to his father. Although meron silang father and son relationship, accountable siya. When the second Adam was sent, the Lord Jesus Christ, to bring about the new covenant,
Jesus Christ knew He is accountable to His Father in heaven. That is why He only does what His Father asked Him to do. He doesn't do His own thing. Because He is, in that capacity, acting in that kind of relationship. Siya yung second to first Adam, there is a father-son relationship in which the Father, through the command given to Him, made Him accountable. So malinaw na malinaw, sinabi ng Diyos sa kanyang anak na si Adam, no? Pag binayolate mo, you will surely die. Eh siguro, minaliit niya yung relasyon na yon. Di ba? Si Eve na deceive, si Adam hindi po. He willfully decided to choose the authority to follow his wife rather than obey God. And today, yun din ang danger ng maraming Christian. No? Husband and wife. No? So, nakikita ng husband, yung wife niya hindi submissive, sa maraming bagay, hinahayaan niya lang. So, in other words, he allows his wife to sin against God. Sin po yun. Diba? Because it is a command. Maraming teaching dyan sa Old and New Testament. Pero, marami, even mga wives na Christian, parang hindi seryoso doon sa issue na yun. And so they will act like Eve and manipulate the issue para bumigay yung kanilang asawa, lalaki. Kala nila okay yun. Sa mata ng Diyos, hindi. Nagkakasala kayo laban sa Diyos at sa kanyang kautusan. At dahil, sabi, kung si Santiago kausap yun, dahil binayolate mo yan, all the law you have violated. It's not a small issue. Kaya tayo mga Kristiyano, naapektuhan tayo ng mundo na ito. To see sin lesser than the Scripture see sin. It is an offense against God. It is a rebellion against His clear law. And to continually do it is to willfully sin. Kasi alam mo, and willfully, and then you give your own reason, then you have acted like Eve when he fell into sin. So, napakahalaga na maintindihan natin yan. You and I are accountable to God because sin, in any form, is lawlessness. Hindi natin maiwasan na maliit lang ang tingin natin sa ibang bagay. Sa Scripture po hindi. You go something that is clear in the law and you go against it. Kung hindi pinapansin ng ibang tao yan, ang Diyos pinapansin niya yan. Because it is rebellion toward His authority. So does God have authority over you and me? Yun yung ultimate question. If you say yes, then no single command, no single law of God can be mistreated or judged by you as isang bagay na hindi masyadong papansinin ng Diyos kasi maliit na bagay lang ito.
So, I hope you understand. May tanong po kayo. Mahalaga to para maintindihan natin later on yung pag-uusapan natin na confession. Sin is to be confessed even by believers. Only divine forgiveness can settle it. Yung guilt natin, only for divine forgiveness can restore us to fellowship with God. May sabihin ng ibang Kristiyano am I merely making you feel guilty? Kasi may iba ganun sa preaching nila. They make people or God's people unnecessarily feel guilty of something when in fact Christ has shed His blood on all their sins. All you have to do is to read Scriptures. If we sin, we need to confess it. The Scripture is clear on that. But there is a second thing na dapat nating maunawaan. Sabi ni John Stott, forgiveness is offered to us by God on the sole ground of the death of His Son. Lahat naman tayo, kung kayo po'y Kristiyano, lahat ng Kristiyano naniniwala na ang ating Diyos Diyos na mapagpatawad. Di ba? Yan yung basic creed ng mga totoong Kristiyano. The God that we worship and serve is a forgiving God. Kaya nga doon sa, ano bang creed na yun? Na sinasabi natin na I believe in the forgiveness. I believe in God. I believe in the forgiveness of sin. Kaya nga tinatawag natin that Christianity is fundamentally a religion of salvation. And when you talk about salvation, it always includes forgiveness. Tingnan natin yung isa sa madalas na binabanggit o binabasa sa aklat ni Jeremiah because it has a relationship with the new covenant that was ratified through the blood of the Lord Jesus Christ. In Jeremiah 31, verse 34, at hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa, at ang bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalalin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. So ito yung tipan, yun sa verse 33. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayanan ng Israel. But it has a future element pointing to the new covenant that will be established through Christ. Kaya nga mababasa nyo sa Mateo in verse 28 of chapter 26. Yung banal na hapunan, verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng
mga kasalanan. So, doon kikita natin yung New Covenant na pre-promise was fulfilled in Christ. And Christ Himself stated in establishing the Lord's Supper that reality na kung saan sa Jeremiah ipinangako ng Diyos na merong kapatawaran sa kasalanan. And it is on the sole ground of the death of His Son. When the apostles began to preach the gospel, they were faithful to their Lord's commission and proclaimed forgiveness of sins to those who repented and believed. So kung titignan natin, ano ba yung naging mensahe ng mga apostol? For example, in Luke 24, at magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So they were trying to explain mostly passages, I believe, that speaks about Christ, but is not that plain sa kaunawaan ng mga taong kausap, kaya pinaliwanag niya. Galing doon sa kasulatan. Ano ba yung established na kasulatan nung time na yon? Yung Old Testament. Ano ba yung mga bahagi sa kasulatan na may reference sa ating Panginoon? So yun, si Moses, sa mga propeta, no, ipinaliwanag. So, yan ang ginagawa nila. And then, pagdating mo dun sa, nung wala na si Jesus, sa aklat ng mga gawa, in Acts 2, for example, verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ano ba yun? Yun nando sa verse 38. Di ba? Para yun sa kanila. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Bakit? Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So itong pangako na ito ay para sa inyo, sa inyong mga anak, sa lahat ng mga nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya, kay Jesus. Tayo, tinawag tayo ng Panginoon kay Jesus. So yung pangako, ano yung pangako? Di ba, sabi diyan, maging sa lahat ng nasa malayo, di ba, yung kapatawaran sa ating mga kasalanan upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. So, it is an early part of explaining forgiveness as that which comes from God, but it is through the Lord Jesus Christ. In Acts 13, kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y
ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Doon sa context, yung taong tinutukoy, ang Panginoong Yesus. Sabi diyan, naway maging hayag sa inyo. Ang taong ito'y ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moses. So what the law of Moses cannot accomplish, cannot do for you, for me, for us, in Christ, it has been done. So napakalaga na maunawaan natin ang bagay na ito. And yung mga, sa akin, yung classic sa letters nung nagsusulat na sa mga churches. In Ephesians, for example, mababasa natin ano yung pinaka maganda o pinaka very established sa sulat ng mga apostol. In Ephesians 1 verse 7, ito na yata yung magandang panghawakan. Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Diba? Yung redemption natin. Klarong-klaro dun sa writings. Ito'y sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan. So when you think about Christ and the death of Christ, which is spoken as the shedding of His blood, it speaks about yung kapatawaran na yun. Kaya nga, very classic. Si Pedro, meron din binanggit dyan. In 1 Peter 2, isang mahalagang bahagi din, in verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Diba? So when you try to remember the Lord's Supper and what happened to the Lord Jesus Christ, this verse simply states, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan. So you think of when you begin to remember Christ, doon sa cross, di ba? You think of yung mga kasalanan mo. Dinala ng Panginoon sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran dahil sa kanya mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ang gagandang verse, di ba? So, in 2 Corinthians 5, ito yung binibigay ko sa inyo, yung mga karagdagang classic passages. Meaning to say, pagka pinag-uusapan yung pinag-uusapan natin, mababanggit ang mga verses na ito. In verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Bakit ginawa yun ng Diyos? Sa kanyang anak. Upang sa kanya, tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Diba? Anong lang masasabi natin? Napakadakilang biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng ating Ama na nasa langit.
In confessing our sins, we therefore are thinking of God's mercy upon us through His Son, the Lord Jesus Christ. And paglapit natin sa Ama, ang tanging basihan natin hindi dahil naayos ko na yung kasalanan mo. Hindi dahil naunawaan mo na. Kaya humingi ka ng kapatawaran. Humingi ako ng kapatawaran solely based upon what Jesus Christ did for me on the cross. But thirdly, the confession of sin is a necessary condition of receiving the forgiveness of God. Ang tanong ko sa inyo, should you forgive your brother who sinned against you but never is asking for that? Hindi, sasabihin na ibang Kristiyan, hindi, okay na sa akin, napatawad ko na siya matagal ng panahon. Are we obliged by the Bible to forgive someone who offended us but is never seeking that forgiveness from us? Or have never shown his repentant spirit toward sin? Tinanong ka, mingi naman ang tawad sa'yo si brother so-and-so. Ay, huwag mo nang isipin yun. Pinatawad ko na yan. Kaya, is that the course of action that you and I should do when our brother sins against us? Di ba, naririnig niyo common yan? Tama ba yun? Should we do that? What is your basis for forgiving someone who is not asking? Will God forgive us when we are not asking for it? Kaya nga sabi ko, mahalaga paminsan-minsan pag-usapan natin itong forgiveness. No? Confession. Kasi baka hindi maging malinaw sa atin. Kung okay gawin yon, anong basihan natin? Kung hindi okay gawin yon, ano ba yung basihan natin? So mahalaga yon. Because what? Mahalaga yon sa Diyos. The issue of these three. Sin, diba? Confession, forgiveness, magkakasama yan. Wala kang pwedeng alisin dyan. Kung baga sa ako ito, nagkasala ako sa Diyos, so may kasalanan ka laban sa Diyos, vertical relationship, sabi nung iba, how do you deal with that sin? Me, I committed that sin, I have to confess that to God. That's the only way. Diba? I have sinned against another individual, so may sin, nandun yung individual, offended siya, anong kasabihin ng scripture parate? You confess your sin. You acknowledge that sin, confess it toward that. He and He alone, kasi sa Kanya ka nagkasala, can forgive you. You don't ask God for that. Kasi pag lumapit ka sa Diyos, patawarin mo ako. May nagawa akong masama sa aking kapatid. Sabihin sa'yo ng Diyos, go to your brother and ask forgiveness. See? Diba? So, pag nag-confess ka, doon manggagaling yung kapatawaran. So, ano yung role ng pastor? Ano yung role ng priest? Di ba wala? Wala silang place doon.
Kasi offense is done toward God. Even if that, pag may tao na, go. Diba? Parating sinasabi ng Panginoon, nire-remind tayo kahit nga doon sa pag-worship. Go first to your brother and settle. Because that is the way you settle things with God. Because you acknowledge you have sinned. You are commanded to love God and to love your neighbor. But you have sinned against your neighbor. So, masisettle mo yon before God. So, hindi ka lang. May iba kasi nagtuturo, pag nasettle mo na sa Diyos yan, hindi na kailangan yun. Hindi mo na kailangan puntahan. Hindi mo na kailangan. Ano yung tama? That's why we say, yung classic passage, 1 John 1, 8 and 9, basahin po natin. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa akin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, ano yung nababasa natin? Yung forgiveness ng sin is necessary condition of receiving forgiveness, whether it is from God or from man. Kasi pag tao na, doon pa naman din ituturo ng Diyos. Ngayon, pag nasettle mo yon, nasettle mo yung problema mo laban sa Diyos. Okay? Pagka may involved na. So here you have two if, kung, sabi, kung. Diba, napakaliaw. Dalawang if sentences placed in contrast to one another, tapos may resulta yan. On the one hand, denying that we are sinners. Second, on the other, of confessing our sin. Usually, maunawaan nyo rin na yung denying that we are sinners, part niyan yung imbis na i-acknowledge mong sin, nagbibigay ka ng dahilan. That is denying your sin. Diba? Halimbawa, ganon, nagkasala ako, gumanti siya. May kasalanan din siyang ginawa sa akin. So, same procedure. That person should ask my forgiveness. Hindi niya sasabihin napikon ako sa iyo kaya binuntal kita. Diba? Inasar ka, pero binuntal mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin kahit, pastor, kahit ikaw lumagay sa kalagayan ko magagawa mo rin yung ginagawa ko. So, you are denying your sin. Yung sinasabi ng Lord na huwag mong gagawin yan. Kung gusto mong maranasan yung Diyos na nagpapatawad at naglilinis. So kung may naggawa ka, aminin mo rin na you lose self-control. You have lost your temper. Hindi mo pwedeng sabihin nakakapi ko na talaga kahit na ano. So, doon nga, nakakaproblema tayo dahil nga we are creatures. Kahit ako, ganon, may pagkaganon, nararanasan ko yun. Gusto mong i-justify yung ginawa mo. But, if you allow that to be scrutinized by Scripture, and Scripture alone, you will be exposed by Scripture as one who is denying that you are a sinner and that you have sinned also against that person. Sabi lang, Lord, vengeance is mine. It's not yours, for whatever reason.
Hindi yun sa atin. Our merciful God offers us forgiveness through Jesus Christ. That is why we must confess our sins. So, ano yung nakita natin? Sin, forgiveness, and confession belong together and cannot be separated. In fact, confession is the link between sin and its forgiveness. Diba? Yun ang link. Kasi kung hindi ka mag-confess, what happens to sin and what happens to the necessary forgiveness if the necessary confession is not made? But how and to whom should our confession be made? Before we can judge whether it is proper for us to confess our sins to somebody, whether God or man, we must ask two questions. Have I sinned against him that I should confess my sin to him? Has he authority to forgive me that I should ask him to do so? May authority ba siya na napatawarin ako? So if I go to the pastor, wala naman siyang kinalaman, pero pastor, do I have authority to say you're forgiven? All you have to do is increase your giving to the church, and instead of 10%, make it 12. No? Kung sa pare ka naman kung malaki yung kasalanan mo, 10 Hail Mary, no? 10, ano pa ba yung isa? Glory be ba yun? And 10 Our Father. Ano ba? So if we apply this principle, we can immediately distinguish between 3 different kinds of confession corresponding to 3 different kinds of sin. Pero next Sunday na yan. Time na. Ganda po, gusto mo ngayon na. So, may tanong po kayo bago tayo magtapos. So, gusto ko lang, introduction lang to, gusto ko lang makita ninyo yung kahalagahan na tayo bilang mga mananampalataya, paminsan-minsan, kailangan balikan natin yung issue ng tunay na pagsisisi. No? Kasi yan ay magiging bahagi ng buhay natin hanggang mamatay tayo. Bakit? Hindi tayo morbid. We realist tayo. We sin. Praise God kung sa isang araw hindi ka talaga nagkasala. Diba? Sa Diyos o kahit kaninong tao. Wala kayong tanong. Magkita-kita tayo next Sunday sa Sunday School. Si Cristo. Paano kung patawarin ng tao na hindi naman niya inamin ang kasalanan mo sa'yo? Patatawarin mo? Ibig ko sabihin, paano kung patawarin ng tao hindi naman niya inamin ang kasalanan mo sa'yo? Imbis na makita niya yung kasalanan niya, ituturo niya pa sa'yo. Ano sa palagay niyo? Forbearance na lang. Diba? Hindi talaga, kasi pag yung tatlo nga, di ba, hindi pwedeng pag-iwalayin. So, kaya nga, yung mga ganong tao, iiwan mo na lang yung ganong kalagayan sa Diyos. Or sa providensya ng Diyos, baka dumating yung panahon na ma-realize na rin. Pero hindi, para sa akin, hindi ka pwede magpatawad kasi wala kang basihan sa Scripture. Kung hindi naman siya
humihingi ng kapatawaran sa iyo. Ano yung patatawarin mo? Di ba? Ano? Yung kasalanan niya, patatawarin mo. Hindi, tao yung pinapatawad mo. Hindi lang naman kasalanan. Yung tao, paano patatawarin yung tao? Hindi naman siya humingi ng patawad. Di ba tayo, marap tayo sa Diyos, we're not thinking about sin. You're thinking about God that I have offended. And I need God to forgive me for the sins that I did. Hindi naman hindi ibig sabihin na patawarin yung kasalanan eh. Yung kasalanan lang. It's talking about the person who did it. Because ang kasalanan, in a relationship, di bali sana kung noun lang siya, i-define mo. Ano ba ang kasalanan? Pwedeng trespass, iniquity. Hindi naman ganon. In a relationship, nagiging very dynamic yun. An offense is directly being made. Either to God or to a person. God is a person, di ba? May personality ang Diyos. Kaya nga na-offend siya. Tayo, created in the image of God, may personality rin tayo. Kaya na-offend tayo. So tayo yung kailangan nun. Hindi ba basta parang naging bitterness yun? Or unforgiveness? No. Wala namang issue yung bitterness. Ang pwedeng maging bitter lang doon, yung taon na gusto mo nga siyang patawarin eh. Di ba? Paano ka naging bitter mo? Kaya lang, hindi niya hiningi yun. So, hindi mo ko pwedeng ibigay. Di ba? So, hindi nga pwedeng maging bitterness yun. No? Yung iba nagiging bitter kasi hindi sila makaganti kasi ayaw ng Diyos. Yun. It can be a form of bitterness. Pero, bitterness yun doon sa rule ng law na sinasabi na vengeance is mine. Kaya nga, well, dito sa mundo, pinagpe-pray ko. So, kung gusto mong ipag-pray yun, nag-offense you pray for His reconciliation with God and with the Word of God. Diba? Hindi, pinatawad ko na siya sa ating puso. Talaga naman, we have to do that. We have no other option. Ready na ako magpatawad. Kung may bitterness ka, direct siya ka sa Diyos kasi may kasalanan kang ginagawa. Pero laban yun sa Diyos, hindi naman doon sa tao. Diba? Na talagang ka. So, kailangan ipag-pray mo yung bitterness mo na yon para maging ready ka to give forgiveness. Kasi may ibang tao, hinihingian ng patawad, hindi maibigay. Pwedeng balik, hindi mo maibigay, hindi ka ready. Kaya nga minsan hindi pa ako ready harapin siya. Kasi may problema akong kabitan niya sa heart ko. Pakisabi mo na lang sa kanya, mag-wait lang ng konti. So, i-deal mo yun. Kasi mamaya, kung bitter ka magka-raps kayo, hindi mo malaman mangyari. Hindi naman natin kilala talaga yung sarili natin, yung emotions natin. Hindi ganun tayo ka-sure parati. Kaya, yun. Yung sinasabi ng kasabihan ng Pilipino, nasa huli ang pagsisisi parati. Kahit tayong na-offend. Kaya nga, kung you have to make yourself, sa akin, ang suggestion ko parati, make yourself ready. Kung di pa siya humingi ng kapatawaran sa iyo, pero you're really hurt, you have to seek God's help and the Holy Spirit so that when the time comes, you really are. Hindi naman yung kung di lang sinabi ng Diyos, ikal ka kita patatawarin. Diba? You're bitter now, not on that person actually.
Bitter ka sa Lord na nagsabi, patawarin mo siya. How many times? So, o paano mo masasabi na totoo yung confession niya? Diba? Kung bakit man sabi, iba nga, paulit-ulit o hindi sincere. Well, it's very hard to read the heart of another person. Parang yung ginawa ni Christ, He cannot entrust Himself to the people for He knows them. But that verse is not talking about Jesus Christ being God. Yan yung mali ng iba sa interpretation nila. Jesus Christ knew because He is a Jew. He knows that what they are believing about Him is based upon the teaching of the erroneous teachers of the law concerning the kingdom. Okay? So, hindi mo siya, i-interpretin mo siya mabuti. It's not talking about, syempre naman, alam ng Diyos yan. Diyos Jesus eh. No. I'm not talking about that in the context. Hello? So, proper interpretation could, yung sinabi ni Christ, for He knew what was in the heart of man, even the heart of Nicodemus. Yung nandun sa heart nila tungkol sa Messiah at sa kakarian ng Diyos, yung tinuro sa kanila. And Jesus cannot entrust Himself with an erroneous teaching about Him and about the kingdom. Kaya nga sabi niya, kay Nicodemus, you cannot see, you cannot enter. And the reason why you call me Rabbi, you do not understand unless you understand spiritually the kingdom of God. You cannot understand who I am. Kaya nga yung mga parating tanong ni Jesus yan actually. Who do people think that I am? Kasi nga erroneous eh. Kung pagbabatayan mo yun. Wala. Kunyari, yung mga Jew ngayon, di ba? Erroneous. Ang Messiah nila, sino? Hindi mo si Christ. Hindi. Very erroneous. Nandun pa rin sila dun sa luma. So, tayo magpasalamat sa Diyos para makapagmerienda pa kayo. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sa turo niyo sa amin na nais namin sariwain sa aming puso. Nais namin, Panginoon, na maalis namin yung ibang mga bagay na maaring humalo sa amin pagdating sa issue na ito at umaasa kami na ang pagbabalik tanaw namin dito ay makatulong ng gusto para ma-sharpen pa ang aming spiritual understanding concerning sin, confession of sin, and the forgiveness of sin. May you continually be with us as we continually prepare ourselves also for our worship services this day. In Jesus Christ's name. Amen.